itong si Richard Gomez. Napansin ng karamihan, marami ang nagtatanong po sa atin. Sabi nila, GP, ano ba talaga si Richard Gomez? Parang nasa kabilang bakod. Sabi ko, alam ko sa totoo lang, napapansin ko na matagal na parang, Duterte, kaya akong ganon. Maka Duterte. Kaya lang pero nasali siya sa drug list Bakit? Pwede naman siya madamay doon kung galit sa kanya yung nasa downline ni Digong. Di ba? Sinama siya. Hindi raw, kaya lang itong si Kerwin, sinabi ay, wag niyong idama yung tao, wala namang alam. Pero ngayon, nakakapagtaka mga kababayan, na grabe po ang pagtatanggol nito kay Colonel Marcos. Colonel Marvin Marcos. Ano nga ba, mga kababayan, ang katotohanan o ang malalaman natin sa likod ng mga bagay na ito? Ang pakay ni Goma ay sagip kapamilya pala. Pwedeng sumagot sila bag nakita yung live natin, mga ka-GP. Pero pakinggan nyo po itong live stream ng ating kaibigan, JDB. Ginulat ang Quadcom dahil sa bigla niyang pag-interject at naging tagapagtanggol, ibinida yung EJK, pati ho si Colonel Marcos na koronel na kinatatakutan ni Duterte, ayaw niyang makulong yan. Kaya nga nung panahon ng EJK niya ay na aresto, may mugshot, gano'n, hanggang dun lang. No, hindi ho nakulong. So, mismo takot siya. Meron nga isang sabi niya, kahit ano pa ang sabihin ng NBI, murder yan or whatsoever, hindi naman daw niya ipapatupad. Ayos ang buto-buto, no? Magaling. Si Digong. Okay, eto muna. Pakinggan muna natin ulit ito para ma-refresh yung ating isipan. Pinagagawa ni Richard. Nasa lahat ng implementation sila against the fight against drugs, hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord na sabihin mo, pwede ho ba tumigil na ho kayo? Oo nga naman, sino naman ang gago talagang gagawa ng ganun? Actually, narrative ni Duterte yan to justify his word. Kasi lahat ito, all of these people, all of these personalities, they have firearms. Doon naman ako duda na yung mga drug personalities na yan, they have firearms na bit-bit nila. Hindi naman yata laging ganun. No? I totally disagree na lahat na lang sila ganun. Bakit? Sa administrasyon nga ngayon, may nahuhuli Ang daming nahuhuling mga kontrabando pero wala naman nakukuhang mga armas sa iba. Sa iba naman meron. No? Diba? So, gina-justify niya lang talaga ni Richard rito na the killing, diba, is necessary for every ops. Tumigil ka agad ng mga yan. Siguro ko si Richard Gomez kaya ang gagawa, manguhuli ng lalapit. Stop! In the name of love! Kala ko, wala akong gagawa ng gano'n. Kibuloy Sasabi nito ni Richard Vengador. So during implementation na nanguhuli sila at hinaharang nila to, nagkakaputukan talaga, and that is really true. Parang nandun siya lagi Sad na may namamatay. Sad pati yung polis nasasama. Tama. Pero inuutusan yung polis Trabaho nila, Mr. Chair. Pag sinabi na ng higher up sila, gawin nyo ito. They will do what they're told. So they will do what they were told. Di ba? Told what? Ang instruction nga kasi dati ni Duterte, di ba? Kapag ka ayaw mang laban, paglabanin nyo. Pagka walang armas, taniman nyo. Di, totoo yan. Meron talagang statement na ganyan si Digong. Di ba? Mga kababayan, sinabi niya talaga, pag nanlaban, patayin nyo. Pag hindi nanlaban, taniman nyo. Di ba? Para ang lumabas pa rin nun, mapapatay pa rin yung mga suspect. Syempre nga naman, gustong-gusto ng mga pulis yan. 20 mil pinakamababa, up to 1 million. Yung mga pulis, maraming bisyo. May bisyo sa babae, ilang babae ang mayroon, kailangang suportahan. Gawin natin to. Hindi na natin magagalaw ngayon yung pera natin. Hindi ngayon magtatanong si Mrs. Di ba? Bakit mo naman naisip yun, John? Ba't mo naman naisip yan na JNK? Nako naman mga kababayan, kahit sino naman, 'di ba? Tayo itinatago natin yung natin. Kailangan yung pera natin, yung sweldo natin kompleto para hindi maghinala si Mrs. Tapos yung sobra, yun lang yung pambabae. Syempre nga naman mga kababayan, kung hindi naman alam ng asawa mo na may reward system pala. Tapos nakapatay ka ng marami. Ang ibibigay mo lang sa asawa mo, yung pera galing sa sweldo mo. Ito na Han. Hindi naubos yung pera. Wala akong ginalaw dyan kahit piso. Wala akong kinupit. Yung bait ng asawa ko. Ang bait. Talagang binibigay sa akin. Syempre naman. Mabait ako. Loyal kaya to. 'Di ba? Pero hindi nila alam yung asawa mo, pag wala dyan sa tabi mo, meron palang ibang kinakalantari. At syempre, dahil may kinakalantari, may pangkalantari. May pera siya Hinang hindi alam ng asawa nila.
Sa madaling sabi, sideline mga kababayan. Pero ako dati, ganyan gawain ko sa asawa ko. Pero hindi yung sideline ha. Sideline lang mga kababayan. Sumasideline ako ng ibang trabaho. 3 yung trabaho ko. Hindi ko sinasabi yung sahod ko. Pero nagugulat na lang siya pag wala na akong pera. Inilalabas ko, ito yung pera. Oh. Di natuwa pa yung asawa ko. Hindi sa kalokohan ginagamit. Oh. Sabi ni Dan TV Vlog, ikaw host ha. Hindi totoo yun. Totoo yung sinasabi ko na ako sumasideline pero hindi yung sideline sa babae. Okay? Sumasideline ako, tatlo trabaho, hindi ko sinasabi yung sahod ko. Tapos ang ibibigay ko lang, yung sapat. Ito lang sinahod ko eh. Kompleto yan. Ito payslip ko. Pero yung 2 trabaho, hindi ko binabanggit. Para pag naubos yung pera, naubos yung budget, kunin mo dyan sa bag, may pera dyan. O kaya sasabihin ko, kunin mo dyan sa sapatos, may pera dyan. Now I know daw. Sumisigaw doon sa likod. Pero iba yung sitwasyon ng mga pulis na to, ha? Mga kababayan, may sideline literal. Duterte Duterte ron, is not direct na siya yung tumumba. Kung hindi, by inspiring, di ba, the policemen. Tapos ang guarantee pa nga niya, hindi kayo makukulong. Ako ang papalit sa pwesto ninyo. Pero wala pong nakulong kahit na in defense of their lives, wala pong nakakulong o nakulong. Teka, sabi ni Mami Peng, para pag may tuma, may pera. Grabe ka naman, Mami Peng, hindi ko naman gawain yan. Kasi kami, pag tumutoma sa bahay, hindi ako tumutoma sa iba. Bihira akong tumuma sa iba. Sabi ni BM Romy, may tawag yan sir, GP, madiskarte. Tama. Pagtanggol nyo ako ha. Imbestigahan na pumalit si Duterte sa kanila. May pulis sa Tuwa nga likod ako, ko. sabi ko matapang na tao, hindi pala eh. Kasi bakit nung may mga nakukulong na inimbestigahan, nasususpindi na, bakit walang Duterte na nasususpindi? Walang Duterte na, yung bumababa sa pwesto para saluhin yung mga pulis niya, di ba? Wala. Pag kami nadali na, sabihin niya, you did not follow the rules of engagement. Aray. That's the reason na marami namatay. Both from the civilian, both from the police, pati na rin yung mga drug personalities. Now, Mr. Chair, in our conversations, there are 2 more items that I'd like to bring up, Mr. Chair. First, when Mr. Kerwin Espinosa said na lahat ng sinabi niya sa Senate, hindi totoo. No, at this point, ginigiba niya yung credibility rito ni Kerwin Espinosa. Tama, mga ka-GP, ayan. Yan yung nakita ng lahat. Bakit parang sinisira niya? Etong si Kerwin Espinosa, parang lumalabas ngayon na kinakampihan niya si Kerwin. Lumalabas ngayon na kinakampihan niya itong si Colonel Marcos. Parang sinisira niya ngayon ang pangalan ni Kerwin. Samantalang si Kerwin, sabi ng iba, ay pinagtanggol pa siya na wag isali ang kanyang pangalan. Ganito ba si Goma? Mga kababayan, dito nyo na malalaman ngayon dahil sa pagsasaliksik ng kaibigan kong ito. Aba, nagulat ako. Mga kababayan, ito na. Sabi ko nga, sagip ka pamilya. Uso pala yan. Kala ko sa basketball lang yan eh. Kasi sabi sa Ginebra daw, sa San Miguel Corporation, tapos dun sa token text, may mga sagip ka pamilya. Dito rin daw meron. Ito ang attempt na ginagawa rito ni Richard Gomez. That is an institution that we also have to protect. What if he will go into another investigation and he will say that everything he said here is not real, is not true? So, ano yung pinanghahawakan natin lahat? Hindi niya rin alam yung sagot sa tanong niya. Di kasuhan nyo ng perjury naman. Both institutions of the Senate and the House. And second, it was Colonel Marcos who was Ayan na. head of the CIDG in Leyte at the time during the killing of the father of Kerwin Espinosa. And ang haba ng sinabi ni Kerwin, but we haven't heard yung side, Mr. Chair, ni Colonel Marcos kung ano yung sabi ni Colonel Marcos regarding sa mga Kambing-kambi kay Colonel Marcos ha. Ayos. Ayos ang buto-buto, Richard Gomez. nangyari sa event nung pagkamatay nung father ni Kerwin Espinosa. So, Mr. Chair, would it be possible to hear aside from Colonel Marcos against sa sinabi ni Kerwin? Mami ka pala pa eh. Tinanong naman yun eh. Di ba tinatanong naman siya, ayaw lang niya sumagot ng diretsahan, kaya nga laging nababara yun eh. No, laging nababara ito si Richard Gomez, tulog eh. So that we can hear both sides of protecting our institution and the Senate. I As, absolutely agree yes. with you, Congressman Gomez. With regards to the statement of Pidea, I think it is inaccurate for him to say that the drug fight or the drug problem did not improve during the drug war.
I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war because Parang feeling ko hindi lang yung tama Rowie, mukhang meron pang behind the scene, no? Na hindi natin nakikita. Bukod dito sa ipapakita natin ngayon, lumalawig yung isipan ko, yung maruming kaisipan ko. Richard, baka mamaya, no? Hindi ko alam. Eto, pero parang kaduda-duda talaga mga kababayan. Bukod dun sa ipapakita natin, itong si Richard Gomez kasi, may kaugnayan pala dito kay Colonel Marcos. yung police namin, nagtrabaho talaga sila. Sa Hindi naman yun ang question doon di ba? And nobody asked kung ano yung naging situation nila, kung talaga bang nagbago or what. Di ba? Ito ngayon, so since bringing up niya po yan, sabi nga ng maraming kababayan natin, dapat imbestigahan ito. Definitely, meron tong pinagtatakpan na nangyaring, malamang EJK din, overkill. Di ba? Nung kapanahunan niya. At alam niyo ho, noon pong panahon ng EJK noon, ng War on Drugs, palagi pong may go signal dyan ang mga mayor. Tama. Lagi ho yan. Sa kanila ho nanggagaling yung mga listahan. Tama. Sa mga punong barangay. Bukod pa doon sa Duterte list na ilang piraso, pero may mas marami pa ho na dyan, mga nanggagaling sa mga nanggagaling sa nanggagaling dyan sa mga LGUs. matter of fact, during the course na marami silang hinuli, after, in less than 2 months, Mr. Chair, there are over 900 people who surrendered in front of my city hall when I was mayor. Why? Because natatakot ho sila na mamatay and they surrendered. And because of that, the drug problem in Ormoc City, bumaba talaga. Grabe, sabay angat ng sarili niya. Para Ay, relate niya nako. si Richard Gomez. Okay, so, ngayon, puntahan naman po natin. Okay, etong sabi ko sa inyo. Dahil ata sa election yan Richard, kaya ganyan ka Pinapataas mo yung ha? Nako, sino ba yung mga tatakbo sa inyo, Richard? Mukhang may tatakbo dun sa inyo, ha? So, eto si Richard Gomez, on time na yan, nagngakak doon sa Naalala niyo po, noong November 10, 2016, ito yung reaction niya. Bakit? Because he was included in the drug watch list ni Duterte. Kaya sabi niya, that is ridiculous and outright laughable. I will not even dignify that with an answer. Hindi siya makasagot Huwag nila akong isama sa circus nila. Mga kapatid, I am not agreeing na siya po ay involved sa illegal drugs. Yes, Okay? I do believe, mga kababayan, na he's not involved in drug dahil wala naman talaga tayo nababalitaan. But then again, ito talaga yung nakakapagtaka. Di ba? Nakakapagtaka na bakit ipinagtatanggol niya itong si Colonel Marcos. Kaya nga lahat ng tao, alam namin si Goma talagang agree naman kayo sa akin na talagang maka-Duterte to. Pero, bakit pinagtatanggol niya itong si Colonel Marcos? Alam natin na lahat ng ginawa ni Colonel Marcos, mga kababayan, hindi lang isang beses. Yung namatay po na si Rolando Espinosa doon sa loob ng kulungan, very unusual na nagkandak pa sila ng search warrant. Meron pa ako sinasabi sa inyo na, di ba nag-chat, nag-comment sa atin at sinabi niya na pati yung namatay na si Edgar Egay Alvarez doon daw sa Leyte, ay hindi rin daw niya nakuha yung kanyang pera. 'Di ba? Sa pagkamatay noon. So parehas po ng nangyari, meron ding search warrant. Tapos pinatay doon sa loob ng bilangguan. Ba't pinagtatanggol mo 'yon? Tapos walang nangyari sa mga pulis. Sa paglalagay ng isang politiko sa listahan na ganyan, iyan po. Yan ho yung mga potensyal na mabigat nilang makalaban. At potensyal din po na kung kanila'y magiging kapanali, then malaki po ang maidudulot nito na boto. Okay? So this is something like a reverse psychology ang approach. Now, what happened there, si Richard Gomez po, ay nag-member po sila, di ba, sa PDP Laban. Ayun. Ayan, lumalabas na ha? PDP Laban pala itong si Richard Gomez. Dati. Originally, mga kababayan, sila nila Robin. At kasama na yan, si Robin Padilla. Ayan. Okay? Sa PDP Laban yan. Now, naalala ninyo itong si Eric Celis, di ba? Oo. Pagkatapos na masama sila ni Mayor Jed Mabilo sa amin niya at siyang Spox, hindi ba't naging tuta ni Duterte? Oo. Parehong nailista, parehong nabubuhay, kasi parehong naging ass-kisser. Tama? Sabi ni Ana Leonardo, itong vlogger na ito, palagay ko, balimbing. Hindi po ako balimbing, ako po'y tao. My God, paano wala akong balimbing na nakapagkasalita, sir? Okay, kayo naman, kapatawa kayo. Ayan. Okay, so ito, tignan nyo ha. Ito ho yung Lalaine Marcos. Ayan. Sino ba itong si Lalaine Marcos? Eto na, mga ka-GP Natics.
Oh, eto na ngayon, lumalabas yung ugnayan ni Congressman Richard Gomez. Richard, nako. Sayang yung mga pinundar nyo dyan sa Ormoc, yung pangalan. Oh. Teka. Close natin yan. Para mapalaki natin. Eto, sila Lane Marcos. So, yan ang... Si JDB to, si JDB. Si JDB, kinuha ko yung kanyang... Tinamad ako eh. Kaya kinuha ko na lang yung kanyang live. Tawag dito, sangguniang pang lalawigan. Tapos, kumakandidato rin pagkakonsehal raw. Okay? Kaya sabi nga kailangan niyang protektahan itong si Colonel Marcos. Kasi, yung relatives nito, na city councilor, yung Lalaine Marcos, ito nga po. Okay. Yan. Ito po ay may pag-aari daw na newspaper, online newspaper na tinatawag pong EV Mail. Yan yung lineup nila. Okay, and this Ito is pakinggan nyo Marcos. na lang. Maliwanag dito yung pagkakasabi ni JDB. Nagpatalastas pa. Langya. EV Mail. Okay, makikita nyo rin naman, meron yung Facebook account. Ngayon, yung EV Mail na yan, ito pong kumbaga, ito pong sina Marcos, sina Lalaine, ang media arm, okay, ng mga Torres at Gomez. Mga Torres. Kasi si Richard Gomez naman, sulpot lang yun dyan eh. Ng mga Torres talaga. Kasi ang Torres po ay political clan talaga dyan po sa kanilang lugar. Okay? So, sa Leyte. Yan. So, ito yung taga-promote nila. Okay? Ngayon, isa pa hong problema rin dito na ito kasi si Richard Gomez at saka itong si Kerwin Espinosa, ito ho ay magkakilala talaga naman personal. Okay. Now, ano naman, bakit naman kinakalaban o kinokontra, sinisira ni... Okay, sabi niya, si Kerwin at si Richard magkakilala ng personal. Dumating pa nga sa point na pinagtanggol ni Kerwin na wag isama si Richard Gomez. 'Di ba pinapasama siya ni Bato na isama daw doon sa drug list. Pero ayaw niya. Mga kababayan, sa totoo lang, may utang na loob dapat si Richard Gomez dito kay Kerwin. Pero sinisira niya, 'di ba? Parang sinisira niya yung credibility nitong si Kerwin. Sinusunog niya. Yun pala, ito pala yung katotohanan sa likod ni Richard Gomez, etong si Kerwin Espinosa na, di ba sa Kongreso, he was challenged. Na ginagawa mo lang itong drama na to kasi kandidato ka. Yun. So sabi niya, well, if that is the case, I am willing to withdraw my candidacy. Alam niyo ho, yun po ay music to Richard Gomez ears. Why? Ito pong kanyang, ano ba tawag dito? Kasi ang asawa po, ito po yung kamag-anak nila Annabel Rama, okay, ng Cebu. Yan, tsaka ni, yung sa PDP laban, yung isang mayor na nasuspinde rin. Si Mike Rama. Yan, magkakamag-anak yan. So, PDP laban. Ito 2022 to nanalo. At ngayon, ito po ay kumakandidato sa pagka-mayor po ng Albuera, Leyte. Nako. Okay, so yan po. Ang asawa po nito ay kapatid ni Lucy Torres. Okay? Ayan, si Rama, mga kababayan. Kapatid ni Lucy Torres. Ito yung kanilang political, ito yung plan nila ng mga Torres Rama. So itong si Vin... yung kapatid ni Lucy Torres, yun po ang asawa nung Rama kanina. So magkaka-connect pala sila. Etong kay Marcos naman, Rama ay katulad ni Richard Gomez, pumasok lang sa pamilya ng political clan ng mga Torres. Okay? So, ayan siya. Ito naman po si Kerwin Espinosa. si Kerwin. Tatlo lang silang maglalaban actually. Ito yung incumbent na mayor, si Mayor Sixto de la Victoria. Yan po, siya po yung incumbent. Okay, na mayor. Kaya hindi nakapagtataka na kontrahin niya si Kerwin Espinosa is slightly para hindi gaanong halata. Okay. Diba? Tapos, tama, Mami Peng, ang galing ni JDB dito. Kaya nga, hindi ko na tawag dito. Binago pa na sarili kong version na lang ni JDB. Diba? Kasi maliwanag yung pagpapaliwanag dito. Talagang punto per punto. Nakuha niya talaga yung connection ni Richard Gomez dito kay Kerwin, kay Kerwin at kay Marcos. Kakapagtataka naman po rito, kaya nga ako'y nananawagan, Quadcom, abay, and then sa mga, kung meron pong mga nabiktima po ng EJK, diba? At sa tingin nyo, ang mayor at the time ay may kinalaman sa listahan at ditong nakalista ay nadali, abay, pwede nyo huyang pa-investigahan ngayon sa Quadcom. Kasi nakakagulat na biglang si Richard Gomez ay nagja-justify ng hindi naman tinatanong. Diba? Binibigyan niya ng justification ang EJK. Diba? So,
nakaano talaga siya. Tawag dito, talagang sabi nyo nga, mga Duterte. Di ba? Pero alam nyo, tatak balimbing tong mga to eh. Dati LP, Liberal Party dati yung asawa niya. Oo nga, Tatakbalimbing. Nako, konti na lang talaga yung mga gusto ko mga artista. Siguro si Dan na lang yung natitira, tapos pwede rin yung kakamping na si Daniel Fernando. Pwede, di ba? Konti na lang artista talaga na matino eh. Oh. na ito lang kay Duterte, di ba sabi ko nga, ginagamit nila ang WOD. Ililista ka pag hindi ka nila kaalyado. Since Tama. Uzi is was a member of LP, di ba? At yung LP ay ka-sister party ni Duterte, ang ginawa niya, yun ang kanyang kinagat, yun ang kanyang siniraan. Yung sunog na sunog ng Liberal Party. Di ba? Tapos, kasi hindi niya pwedeng galawin ang KDL o ang mga Marcos loyalist. Di maaga pa, wala na siyang supporters. Di ba? So, ang kinakana niya, yung mga mahihina na partido inaapakan. May facial reaction din si Barbers after niya mag-interpolate. Kasi alam nila eh. Okay? Oh. Ito ay pareho rin ni Richard Gomez. Salta lang dyan. Oo. So, ito tayong kapatid ni Lucy. Yan yung kapatid daw ni Lucy, yung babae. Tapos ito yung Rama, yung asawa ng kapatid ni Lucy. Yan. Di ba? Galing, galing. So kung si Kerwin Espinosa po ay atras, dahil lamang sa challenge na yon, palagay ko huwag na. Ituloy niya na ang laban. Bakit po? Doon daw po pala, sabi ng mga taga-Albo, Hindi niya yan hindi yan sabi ng misis ko, daw bayaw, hindi, bilas yan. Oh. pera ha? Doon daw po sa kanila, bumabango po ang pangalan ni Kerwin Espinosa. Kasi nga raw, maganda pala yung ginawa ng tatay. At katulad din ni Richard Gomez, first termer po, paanong masasangkot yan sa illegal drugs ng, sabihin natin, in large scale. Di ba? Okay, speaking of ito mga kababayan, marami rin po nakarating sa akin. Kayo din, mga nanonood din. Sabi nila, oo, nasangkot sa drugs yung pamilya Espinosa. 'Di ba? Pero maganda daw po talaga yung dating sa mga tao. Ako hindi ko naman inaano no, kasi mahirap tayo dahil hindi naman ako mismo yung sarili ko yung naka-experience, pero marami nagpapatunay na talagang maganda daw yung itinakbo during that time na itong si Rolando Espinosa ang mayor dyan. Marami daw na natulungan ng mga tao, mga kababayan nila. Kaya ngayon, lalong-lalo na nagsalita si Kerwin, ay bumango ang kanyang pangalan dyan sa Quadcom. Kaya lang, sinisira naman ni Richard Gomez. Na to the point na mapupunta sa listahan ng presidente. Di ba? Correct, Jimmy. Kapag ka, Jemmy, boy, bahay. Kapag ka nag-back out, matutuwa si Richard Gomez. Kasi Tama. malaking chance na ng kanyang bayaw or whatever, kung ano bang tawag doon, na manalo, talunin yung incumbent. Di ba? Kung ako naman po ang aatras, kung ako si Kerwin, aatras ako, pero susuportahan ko yung incumbent na mayor hanggang sa makatapos ng kanyang termino. Di ba? Pagkatapos doon, saka naman siya tumakbo. Tulungan lang. Di ba? So maganda. Kasi nga raw itong si Richard Gomez, naiinis sila kasi bengador daw. Yung mga tumulong sa kanila, yung mga dating politiko doon na tumulong sa kanya, Bengador. kinalaban niya. Ayos ka, Richard Gomez, ha? Take your membership to the next level. Miss, nakikita ko na po yan dati pa. 90s pa. Magkatabi lang ang gym namin yan. Noon mahirap pa yan si Richard Gomez. Ang gym yan sa fencing, although may sasakyan siya, artista, sikat, pero hindi ganyan kayaman ngayon. Sa Amoranto Stadium. Ako naglalaro ako ng judo. At ang pagitan lang po ng gym namin ay dingding. Okay, dingding. Ngayon, sila naman, katabi lang namin, fencing ang laro niya. Siya yung pinakamatangkad sa kanila. Bench model nga dati yan eh. Alam niyo naman eh. Di ba? Yan. Okay? So, maliwanag, maikli lang. Para connect the dots. Kasi nakapagtataka yun eh. Biglang ganun ang kanyang tirada, justification niya. Yun pa yung iniimbestigahan. Di ba? Hindi naman kino-question kung nag-improve ba yung sa lugar-lugar. Marami lang nagtaka talaga. Ako rin ay nagtaka din. Bakit kaya ganun? Biglang kumana ng ganyan si Richard Gomez. Di ba? Parang school lang din si Goma, no? Naku, artista nga PDP talaga. laban. Oo. So alam nyo na pag PDP laban. Di ba? Kasi nga po, kaya ko naman yan nabanggit, ito nga PDP laban, ito kasi ay tinatrabaho. Sagutin lang natin tong si Jose Naife. PBBM dapat alisin nyo na si Goma, lasin yan sa admin. Nako, hindi naman po pwedeng gawin yon, no? Mga GP Natics. Unang-una, nanalo naman to bilang congressman. Kahit na ayaw natin, nakikita natin yung kulay, hindi yan pwede basta-basta tanggalin. Kung tapos na ang termino niya,
may botohan pa rin, 'di ba? Kung aalisin naman diyan sa ano kasi partner na nila ito ngayon kasama na sa hindi ko alam kung under na siya ng Lakas CMD or sa Partido Federal ng Pilipinas, hindi ko alam kung nasaan partido na si Richard doon. Pero ang malinaw dito yung pagkakadugtong-dugtong po na sila ay magkakamag-anak na or magkakapamilya na nila Colonel Marcos. Trabaho po ng mga Duterte ngayon na makuha ang mga LGUs. Okay? Kinukuha nila makasuporta sa kanila yan o by way of winning. Okay? Kaya hindi yung manalo lang, lumipat. Kung hindi po, ay manalo. Kasi nga ho, itong 2025 election, ito ay preparation para sa 2028 Tama. presidential election. Diba? Kaya nga si Sara, pumunta sa ibang LGU, pumunta sa Naga City, di ba? Kaya lang nag-bis naman pagkatapos. Tapos si Duterte naman, pagkatapos na masangkot at ibulgar, di ba? Ni Garma. O, Pumunta sa saka ni ANC. Kerwin, ayun, nagtungo sa tanggapan ng sentral ng Iglesia ni Cristo. So, nangangampanya na ho kasi itong mga to. Oo. So, natrabaho na nila yung preparasyon para sa 2028. Kasi nga, Tama. kung sa ngayon ay hindi nagkaka-arestuhan ng ICC sa mga kaso niya rito, malamang, di ba? Iniisip na rin nila na baka dumating yung panahon na pumutok lahat ng yan ng 2028, talagang bago yung 2028. Di ba? At least, malaki na yung pagkakataon na makalaya siya dahil sila na naman, anak na naman niya yung nasa pwesto, influensya na naman ng Iral. Di ba? And then, again, ito namang kay Colonel Marcos, ito mag-anak ni Colonel Marcos. Okay? Ka-line up nila. At ngayon nga po ay tumatakbo sa pagka-city councilor. Ayun. Yan sila Lane. Ang negosyo nila Lane, ito pong itong Eastern Visayas Mail and your community newspaper. We publish all kinds of advertisements. So madaling sabi, itong tumatakbo ng city councilor na to, kamag-anak ni Marcos, ni Colonel Marcos, at ito ay under o ka-line up nila Lucy Torres. Mga kababayan. Okay? So, yun po yung connection. Nako. Yung mga mga kalugar ni Richard Gomez, nako. Baka hindi niyo naiisip na grabe na politika diyan sa inyo. Diba? Ako wala. Aray. 'Di ba? So ibig sabihin mga kababayan, kailangan niyang para itong tao na ito, itong hindi po kumbaga sino ba ang makikinabang? Halimbawa pag nasira po ang credibility nitong si Kerwin, kasi lumilinaw po diyan sa kanilang lugar sa Albuera Leyte, talagang marami po ang humahanga, bumabango ang pangalan nitong si Kerwin Espinosa. Ngayon ay dahil may posibilidad na matalo po yung asawa ng kapatid ni Lucy Torres kapag tumakbo si Kerwin. Pero kapag ito ay nag-back out, ang makikinabang sigurado yung kamag-anak ni Lucy Torres. Yung kapatid niya, yung bilas niya, o ano ba tawag doon, mga kababayan. Yung asawa ng kapatid niya, o yung bayaw niya, di ba? Yung bayaw niya ang makikinabang. Pangalawa, yung connection dito ni Colonel Marcos, kamag-anak niya po sila Lane Marcos, na kapartido, ka-line up nitong sila Lucy Torres. Which is, sila din mismo, kumbaga parang tayo, mga ka-Jeepinatics, halimbawa ako ay isang negosyante, tapos ang nagpapabango lagi sa akin, yung EB Mail. Diba? Yung EB Mail na pagmamayari naman nitong si Lalaine Marcos. So, dugtong-dugtong. Kaya nakikita natin na ang magbibinipisyo kapag nasira itong si Kerwin ay sila-sila. So, hindi sila papayag na masira itong si Colonel Marcos kasi unang-una, masisira din yung pagtakbo ng kanyang kamag-anak. Pag nasira ngayon yan, dahil karugtong din itong si Richard Gomez, masisira din ngayon itong sila Lucy Torres at yung mga Rama. 'Di ba? Sabi, dapat dadda rin ng negative comment si Goma. Abangan natin sa mga susunod na araw. Pero tayo, hindi naman tayo magkokomento ng hindi tungkol sa kanilang trabaho at yung pagkakadugdugtong-dugtong lang. Hindi tayo pwedeng umilalim pa or mag-dive deeping, ano ba tawag doon? Pumunta pa doon sa hindi na kasama ng
maayos na pagbabalita. Kung pe-personalin natin ito, mga kababayan, pangit na yon, paninira na yon. Ito naman ay analysis na nakikita natin kung bakit ganun ang ginagawa ni Richard Gomez. Malay ba natin? Malay natin kung sumagot na hindi naman yon ang purpose natin. Hindi dahil sa kamag-anak ni Colonel Marcos kaya ako tinatanong ng ganyan itong si Kerwin. Malay mo sumagot. 'Di ba? Pero yung sisiraan natin, "Uy, may nabuntis ka daw." O ito, meron ka daw meron ka raw babae. Ay iba na 'yon, pang showbiz na 'yon. 'Di ba? Sabi ni Herminia Cruz, kung pwede lang wag nang iboto ang mga naka-line up sa Duterte. Baka may nanalo sa kanila, gagamitin lang ng Duterte family. Di ba? Bilas ni Gomez ang asawa ng kapatid ni Lucy. Bilas ni Richard, pero bayaw ni Lucy. Tama? Mga kababayan, ayan na, nakita na natin. Wag na kayong magtaka kung bakit niya ipinagtatanggol. Sana mapanood ni Richard Gomez, sumagot siya kung ano talaga yung nasa likod. Pero beyond that, hindi na tayo bibira katulad ng mga personal na atake. Hindi po, hindi natin gawain yun. Hindi namin gawain nila JDB yung personal attack. Hanggang doon lang sa ugnayan at tinatawag po natin na assessment kung bakit ganun yung asta ni Richard Gomez. Parang nakita natin na talagang taliwas sa itinatakbo ng Quadcom. Lovely Dominguez, hello sa'yo. Arnedo Olaes at no ad hominem issue lang. Tama po, walang ad hominem. 'Di ba? Kasi pag personal attack, sa pangit niyan. Hindi na tayo, parang magagaya na tayo sa mga DDS. Hindi natin gagawin yan. Rowie, safe ba si Kerwin ngayon? Hindi ko po alam kung ano ang nangyari kasi may nabasa ako kanina na hindi daw binigyan ng bantay si Kerwin. Hindi ko pa naman nakikita kung ano talagang diyan. Bawal natin. Hindi, I mean, ayaw ko magkomento ng bagay na hindi ko alam. 'Di ba? Na wala naman ako nakukuhang balita. Kasi kayo lang nagsabi, kailangan we need to bet. We need to verify. Ma'am Yuki Sawaki, shoutout. 'Di ba, Ma'am Josephine Estrella, nako, nawalan na ako ng gana kay Richard Gomez. Mailiw Amsidel, maka Duterte yan si Goma Balong. Palagay ko nga po, maka Duterte talaga yan. Okay? Rolando Madarang, shoutout sa'yo. Oh. Right? So hanggang dyan lang mga kababayan at magkita-kita po tayo mamaya 9:00. Ako naman ang pupwesto sa oras na yan. Wala pa naman si Ma'am Carclea okay? Thank you so much once again, Ma'am. Di ko alam kung ma'am or sir. Eglinton West. Shoutout po sa inyo. Big shit daw si Goma. Tay. No mudslinging, mga DDS lang ang gumagawa ng ganyan. Tama po. 'Di ba? Tadtarin ko si Goma ng Goma resign. Yan lang. Grabe ang politics sa Pilipinas. Sana maging fair ang laban. Justice should prevail. Liza Liabares. Na-interview siya sa DZXL. Si Kerwin mismo nagsabi na hindi siya binigyan ng bodyguard. Kasi alam mo, hindi rin kasi pwede na tayo po ay magbigay ng komento dyan. Kasi unang-una, sa pagbibigay po ng bodyguard, mayroong certain requirements na talagang hinihingi. 'Di ba? Pag ikaw ang buhay mo ay talagang nasa bingit ng kamatayan o talagang napakadelikado, that is the right time. Meron silang tinitingnan na mga aspeto. Hindi siguro I am not in the liberty na magsalita sa mga bagay na yan or wala talaga akong karapatan or wala talaga akong alam. Musmus pa ang aking kaalaman pagdating sa bagay ng pagbibigay ng protection sa isang tao or witness. Okay? Jocelyn De La Cruz, meron said Quadcom na napanood ko, tinanong si Kerwin kung i-drop niya ang laban. Yes, sinabi niya nga po na i-drop niya ang laban. 'Di ba? Sabi niya, tinanong kasi siya ni Dan Fernandez, sabi sa kanya, hindi kaya ka lumabas ngayon dahil ito ay pamumulitika.
lumabas ka ngayon dahil ikaw ay tatakbo para umugong ang iyong pangalan. Ang sagot niya, handa po akong mag-back out. Handa ko pong i-give up para sa katotohanan, makuha namin ang justice sa aking tatay sa pagkamatay niya. Kung ang paraan ay para makuha ko yung justice at kapalit ay ang pag-atras ko sa pagkandidato, gagawin ko po yun. So, naalis yung agam-agam. 'Di ba? Pero pag back out niya, natural, ang makikinabang niyan, yung mga kalaban. Sino ba yung kalaban? Yun nga po, yung yung asawa ng kapatid nitong si Lucy Torres na si Rama. 'Di ba? O tapos yung kamag-anakan din ni Colonel Marcos. Although yung kamag-anakan nasama na lang kasi nga magkakarugtong, pero sa posisyon naman hindi siya dugtong doon. Nagkataon lang na ka-line up nila Colonel Marcos yung kamag-anak niya. Nasa lineup nila Lucy Torres. Alea Nabal, di ba state witness yan? Ba't walang bantay? Nako, sabi ko nga po, wala po akong karapatan para magsalita sa bagay na yan. Kasi hindi ko po alam kung paano yung parameters nila na ginagamit. Kung sa pagbibigay po ng bantay, sa pagbibigay ng bodyguard. Hindi ko po alam. Okay? Infinity John, thanks Kago and Kuya JDB's comments pro Pilipini for your nice vlogging. God bless both. Thank you so much po sa inyong lahat. See ya. Buyers for now. See ya later ah.